So maayong buntag Simbalay. So ingnay mong katapa, di mong kauban si Simbalay. Good morning, i-greet siya if naamoy VIP. Ato siyang i-welcome no. So we welcome all VIPs, mga first timers. Kamutanan nga nasa Simbalay. So come on, wherever you are, let's just stand up. And katong excited no. Mupalakpak yun sa Lord. Come on, let's give Him a mighty clap of praise. Yes, Jesus, oh God, Lord, we lift you up and we glorify you this morning, oh God. And Lord, today, oh God, Lord, have your way, oh God, as we worship, as we lift your name on high, oh God. Lord, we praise your name, we worship you, oh God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Simbahon ka, Diyos. Come on, stop ahead. Ikaw lang ako bisan nun sumang panahon, bisan nun sumang higayon, bisan nun sumang sitwasyon, ikaw lang ako bisan nun sumang panahon, bisan nun sumang higayon, bisan nun sumang sitwasyon, ikaw lang ako ikaw ang nailain pa.
worship you, O God. Lord, simbahon ka namo, O God. Lord, simbahon ka namo, O God, karon nga buntag. Come on, Simbalay, wherever you are, just offer your praises. Just raise our hands to our King. Let's just offer our praises to Him. We thank you, God, for everything that you have done in our lives, O God. Salamat, O Diyos, sa victory, O God, this week. Salamat, O God, for your kindness and your faithfulness over our lives, O God. Lord, simbahon ka namo, O God. Simbahon ka namo, O God. Yes, Jesus. Way sama ka ni mo, Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko.
Serbisyong nilikha'y luluhod sa iyo. Tataas ang ngalan mo, Jesus. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you. We praise you this morning. Hallelujah. Can we raise our hands, all of us? Just thank the Lord. He is good and faithful. Hallelujah. Remember that God seeks for a worshiper. He seeks worship. People that is thankful. People that gives gratitude to Him. Lord, we praise you. You are faithful. You are faithful, God. You are faithful. I worship you tonight. I worship you this morning, Lord. I worship you, Lord. I thank you. Oh, hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. Come on, just praise Him. Lift your voices. God inhabits the praises of His people. This is your moment with the presence of the Lord, Holy Spirit. Whoa. Hallelujah, hallelujah. Oh, there. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. There is none like you. No one else could touch my heart like you do. Come on. I could search for all eternity long and find there is none like. Come on, sing to Him. He is our audience this morning. There is. You are not singing to anyone but to Him. Sing it to the Lord today. No one else could touch. You are, you are. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, there is none, there is none like you. No one else could touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none. I could search for all eternity long and find there is none like. Yes, Lord, there is none like you. There is none like you. Lord, layo na kami, daghan mi gipangatuan, but Lord, wala gay sama sa imuha, Lord. Salamat, Lord, karong buntaga imong presensya uban namo. Holy Spirit, imong presensya uban namo. We recognize you, Lord, sa matag simbalay karon, matag individual. Lord, ginaka-connect online. Lord, I pray that you will minister to them. Holy Spirit, Lord, touch them.
Lord, you are omnipresent, Lord. Lord, hallelujah, lukop nimo ang kalibutan. Kaya Lord God, tanan nga nagapangita, tanan nga nagasik sa imuha, tanan ginunga na dool sa imo by faith, imuhang tandugon karong adlaw. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. No, in the book of Proverbs 13 verse 9 and 21, ingon siya diri, the life of the godly is full of light and joy. Amen. Muna yung word sa Lord. Mga taong Diyos nun, nagasik sa Ginoo. Si Lord ang ilang pursuit. Ingon ang Bible, full of light and joy. But that the light of the wicked will be snuffed off. Verse 21, troubles chases sinners, while blessing rewards the righteous. Amen? Mga taong Diyos nun, mga taong nagasik no, sa mga butang sa Diyos, maayog yun ang mga butang nga giandam sa Ginoo nila. Amen? Kaya karong buntaga sa no, namo diya sa inyong mga simbalay, si Lord nalipay ana. No, kasi si Lord gusto siya mga taong nagasik after diya sa iya. Mga taong naghahatag og time, mga taong willing mamati sa iyang pulong. Mga taong i-apply ang pulong sa Ginoo silang kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mamunga na sa ilang mga kinabuhi. Hallelujah. I will pray, Father, sa tanan na nakaroon, nakakonect. I declare today that you bless them. Today, Lord, you will speak to them and guide them. Holy Spirit, Lord, you empower your word. This is your word. We submit ourselves to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Before you sit down, high five sa mong tapat. Siguro mga first-timer na diya karon, gina-welcome na mo ang tanang mga first-timers. Amen ba? Hallelujah. Amen. No, salamat sa Ginoo. So, by next Sunday, no, we will having our gathering at Atrium, Lemkit-Kay, kaya we encourage everyone, no, magkita ita dito sa Lemkit-Kay. Amen. Atrium, that will be our Thanksgiving. No, nagpasalamat sa Ginoo that He is the God that sustain us throughout the year. And I believe that, no, God is going to do something great, no, this coming 2025. Hello, amen. And, pasalamat yuta kay Lord daan. Amen? Lami kayo ng no, makapasalamat ka sa Ginoo sa 2025. Lord, wala pa lang mi nakatamak sa 2025, but Lord, magpasalamat na mi daan nga dagkong mga butang may tabog yun sa among mga kinabuhi. Amen? Mga maayong butang. Inay mo tapat maayong butang. Buhaton sa Ginoo nimo. Amen? Ngayon ang pulong sa Ginoo that He who began a good work in you, He is faithful to put it into completion. Mga taong nagsugod, nag-aalagad sa Ginoo, ang mga ginasugdan sa Ginoo, tapuson gina sa Dios. Amen? Hallelujah. Kaya excited pa ba mo mag-alagad kay Lord? Dapat lang. Amen ba? Dapat lang. Ha, dapat lang. Munang daghang saad ang Dios sa iyang pulong once ang usa ka tawo ma-receive yang word sa Lord, iyang tuhuan, ang pulong sa Ginoo nga iyang ituhan, kinabuhi na sa mga taong nakadungog. Muna ingon si Lord, man does not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Si Jesus na ingon that the words that I spoke is not just mere words, but they are life. They are spirit and life. Muna nga ang word sa Ginoo, pag imuha lang ng dawaton tuuhan, puyan gina ni mga pulong. Imuha ng mapuyan, mahitabo na tungod kay kinabuhi na. No, naa siya'y life nga naani mo. Amen ba? No, mura siya, ako lang ma-picture sa akong mind. No, kung mura siya og kanang mura siya coloring. Anaw na lang ako pagbutang coloring. Once ang coloring mabutang sa usa ka baso, tubig mo ano gid siya, no, mo mag-spread out, mo usab siya. Ingana siya ang pulong sa Ginoo. Pag imo halang dawaton,
i-apply sa life tungod kay kinabuhi siya, espiritu siya ug may kinabuhi. No? Unsay gingon sa pulong sa Ginoo nimo, mahitabo na sa imong kinabuhi. Amen? Sa ako nagtugyod ko, mahitabo na sa atong kinabuhi. Amen? So, karon nga buntag, no, siguro mangutan mo, Pastor, ang mga mensahe na to kay dili siya kayo mag-relate sa Pasko. No? Kasi yung essence sa Christmas talaga, no, dili yung December nga si Jesus na tao. Kaya actually, kung tanawin mo mga scholars, is not about, dili siya na, wala gid siya matao sa December 25. No? Kasi, dili pwede ang mga shepherd na sa field during ani nga mga months. No? Manggahi sila sa katugnaw. No? I've been to Israel and mo na gina-share sa usa sa mga tour guide na mo dito nga mga Hudiyo, sabi nila, no, dili siya December. No? Kasi ang mga shepherd, dili nila kaya matulog ana nga panahon. No? But ang essence, ang importante nga naay na tao nga Savior sa atong kinabuhi. Amen? Ang importante nga ang intention ni God by sending Jesus to save, no, the people na hitabo sa imong life. Kaya ikaw gyud karon, save ka tungod kay si Jesus ni anhina. Daghang mga tao nag-celebrate sa Christmas, wala gani kasabot. Sila mismo wala gani maluwas. Sila mismo wala ma-apply unsay gibuhat ni Jesus sa cross nga kanila. Mo na nga ang essence sa Christmas, nagpasalamat nga taliwala sa atong kadautan ang ginunay gugma iyang gipadala sa Jesus, no, pagluwas nato, namatay dito sa cross, nagbayad sa atong mga sala. Ug ingon siya ang tanan mituo midawat kaniya, no, dili malaglag kundi makabaton, no, he could receive eternal life diha kay Christ. Amen? Muna nga lami mag-celebrate sa Christmas kung ikaw mismo, no, tinuod sa imong kinabuhi nga ikaw naluwas. Amen? Ang kaluwasan wala na tagilisod-lisod sa Ginoo. Ang kaluwasan naalang yun sa pagtuo kay Jesus. Nga siya anak sa Dios, nga siya na tao, nga siya na banhaw. No? Gikan sa mga patay. Ug ang tanang mito kaniya, no, nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Managingon diya sa Romans chapter 10, verse 9 and 10. Unsa gingon diya? Sabi niya, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen? So, nindot kayo, kaya ikaw, hawiri ang imuhang pagtuo diya kay Kristo. Hindi man dapat bilang hawiri imong pagtuo. Kinabuhi ang pagtuo nato kay Kristo. Dili ni pagtuo nga basta nagtuo lang. Kaya ang tinuod nga nagatuon, iyang kinabuhi. Hello, amen. Okay? So, karong buntagan, no, because I believe that year 2025 para sa mga eklesiya, no, para sa ato karon, no, I believe na this will be our next level. Hindi dapat be next level na ka. Next level na ka. Dapat masabta na to na. It means dili na ni mao. Kung unsa ka sa 2024, dili ka magpabilin diyang dapita, but you have to go to that next level. Ang pinaka-frustrating nga kinabuhi, kanang kinabuhi nga wala yung improvement. Inam dapat. No? Ina siya, kung wala kay improvement sa life, no? Frustrated na kayo nga kinabuhi. Sayang kayo ang pwede utang mahitabo nimo, batungod kay wala kay gibuhat, nagpabilin kang maurag yapon. Hello? Para sa ko ang pastor, ma-frustrate ko kung ang mga taong gibutang sa Ginoo sa ko, magpabilin lang maura. Di ba? Muna kung makita na ko yung mga tao nga giunsa sila pag usab sa Lord, ginagamit sa Lord, and then nahimong impact sa ilang mga community.
No, makain ka nga Lord, salamat kayo. Tinuod yun nga, buhi ka sa ilang mga kinabuhi. Amen ba? So, muna karon gusto na ko ni nga imuhang dawaton, imuhang ning hunahunaon, pulong sa Ginoo nga may ka nga, Lord, dili na gyud ni mao. Lord, I will no longer be the same again, Lord. Ang akong 2024, Lord, layo ra gyud kayo compare sa 2025 nga mahitabo. Amen ba? No? Muna nga, in the book of Isaiah chapter 54, morning mga verses nga akong ginaponder throughout the week, no? Isaiah 54, diri sa NIV, sing. Ibang tapad rin na, sing. Nagiday kanta, no? Ang mga taong, ang Diyos bitaw kanang naituyo sa ilaha, dapat magmaya gyud, amen ba? Ang mga tao bitaw nga naa sa Ginoo, ang Ginoo concerned sa ilaha. Muna nga kining nga story kung saan mo ang Isaiah 54, it talks about the faithfulness of God. No, taliwala sa mga panghitabo, but still si Lord wala mausab sa iyang plano, sa iyang mga katawhan. Hello, amen ba? Muna nga ikaw gako, when we receive Christ in our lives, we belong to the Lord. We belong to God. That is what the Bible says. In the book of Peter, sabi niya, you are the royal priesthood, a holy nation, because of Christ. Dili na tungod kay buutan ka, but because of Christ. Muna nga, because of Christ, no, the Bible says, no, nahimutang kauban, descendant ni Abraham, paratang mga spiritual Israelites. Hello, because of Christ, we have the inheritance. Hello, amen ba? Muna nga, ang Isaiah 54, no, we could use this as our word para sa ato ang self, sa family, o sa atong ministry. Because kahit mayroon ka nga that word is in the Old Testament and it is said only for the people of Israel, tinuod na siya. Pero the God that Israel, the people of Israel serving is the same God that we serve. Siya si God nga naay purpose, naay plan, naay destiny. Amen ba? Sa ato Amen? It's the same God. Muna usay, ang mga tao, no, imingan sila, bro, dili na para sa imo nga word. I don't care. Hello? But ang word, nag-speak siya about kinsa ang Ginoo nga atong gialagaran. He is the same yesterday, today, and forever. No, a lot of times, makadungog ko makita kong mga komentaryo, especially yung Jeremiah 29:11, no, ilang ginatanaw good morning mga context sa scripture, wala problema na, kapalumantana. Pero kada nga Ginoo nga nag-istorya about Jeremiah 29:11 is the same God nga atong gialagaran nga naay plano sa atong kinabuhi. Amen ba? Plano nga mo Dios nga naay plano, Dios nga mo prosper, Dios nga mo protect, o Dios ka maghatag og future. Amen ba? Muna nga, no, kasi si God dili siya mausap. He is the God that's the same yesterday, today, and forever. Muna nga, I believe sa season nga ginadadaan sa Ginoo nato, mo ni word sa Ginoo. Amen ba? No? Kaya Isaiah chapter 54, again, sabi niya, sing, sing barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy. You who never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband. Says the Lord, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread
out to the right and to the left, your descendant will dispossess nations unsettled in their desolate places. Diba? Muna kung tanaw nimo kung kini nga verse tanaw nimo, no, makita nimo yung plan ni Lord sa iyang mga katawhan. Nga gusto ni Lord nga ang iyang mga katawhan dili mapabiling maura, dili pwede nga stagnant, dili pwede nga walay mahitabo sa ilang mga kinabuhi. Remember, ang mga katawan sa Ginoo nag-bear sa pangalan sa Ginoo. Bit-bit nila ang pangalan ni Lord. Kaya nga si Lord, nga ilahang identify ilahang kaugalingon, siya minagayngon, "Hoy, kailangan mahitabo ni sa inyo, kay muni ang dapat mahitabo." Hello, amen. Ha? Kaya kung tanawon po mo sa atong kahimtang karon, naman tayo vision, tama ba? Our vision is to what? No? To win the world through the gospel. Amen ba? Win na to ang world through winning disciples. To win souls and make disciples. Spreading the name of Jesus, because there is only one name nga makahatag og salvation sa humanity, and it is by the name of Jesus alone. It's not about religion, but it's the name of Jesus. It's by Jesus alone. This is the reason nga kailangan ta mag-spread out. Kailangan ta magligon. Kailangan kita magiging productive. Ang atong pag-alagad sa Ginoo dili pwede nga magpabiling the same. Dili pwede nga walay production. Dili pwede nga walay increase. Dili pwede nga maurag yapon. Hello, amen ba? To batani. No? Kung ikaw tinuod ang alagad sa Lord, kung tanaw ni mo nga verse, no, dili pwede nga way mahitabo sa ima. Hello, amen? Kaya, Isaiah 54 verse 1, makita nimo ni siya, mga butang nga ginahisgutan, nga dapat sa kinabuhi sa matag tao nga nasa Ginoo, mga Kristohanon, no, muni mga butang nga dili dapat naa sa ilaha. Number 1, kining ginatawag ito, no more barrenness, but productive and multiplying kind of life. Hello? Ang mga anak sa Ginoo, ang mga anak sa Ginoo, sa 2025, no more barrenness. Usay barrenness, pastor? No? Kung sa mga babae pa ni, no, dili kanang wala sila anak, dapat manganak na gyud. Hello? It talks about production, yung dapat bit production. No? No more barrenness, but productive and multiplying life. Hello, amen. No, sige daw ilayhan si imong kaugalingon. No, declare no more barrenness in 2025. No more barrenness, but productive and multiplying life. Hello, amen. Come on, with conviction, I want you to believe it. That is the word of the Lord. No, in 2025, no more barrenness. Lord, dili pwedeng stagnant. No more barrenness, but productive and multiplying kind of life. Kaya I declare sa Matagusa, no more barrenness in the name of Jesus. Hallelujah. But there will be production. Literally, no, mga couple nga walay mga bata, I declare 2025, Lord, no more barrenness in the name of Jesus. Amen? No, it talks about also new heights to possess. Hello? Mga butang nga wala pa nimo naabdan, maabdan na nimo. New heights to possess. Na inyo mong tapat, new heights to possess. Declare na nasim kong galingon. 2025. New heights. Mapossess na ako. Amen ba? Nalipay ba mo, ani? Kabigan ni mismo sa ako. I will keep on thinking about sa mga kahitabo karong mga bulana.
kaka-amaze ko. In ko, Lord, wala man ni sa ako sukad. No? Wala ni sa ako sukad, Lord. Pero karong mga panahon na, Lord, oy, lain lagi ka ng, no, kanalang mga invitations. Pero, nindot man ang invite-on ka, pero ang pag-adto sa nag-invite, maragdipod sa yon. Ha? Dili sa yon. Nakiko nga, Lord ba? No, ako man isigutan gyapon sa ubos karon, naade gyapon siya. Pag na opportunity, di lang kayo ay gunaw na ang opportunity lang. Ang pag-adto, pag-possess ada. Ng opportunity, nagay presyo, nagay pay, nagay sacrifice. Kayo nga, Lord, hallelujah. Muna akong ginaingon ni Brother Elliot because there was a time, I think that last month we were invited to go to Zamboanga City. Kabot taga Zamboanga City, kabalog yung unsa nga biyahe. Kadlawon pa mi naglakaw eh. Alas 3 kadlawon, hapon na lang wa pa mi kabot. Iko nga, Lord, di gid sa yun, no? Pero I told them, you know what? Kasi we have an experience. Nga kailangan po nila no, maka-experience po. Mga tungod sa gibuhat sa Ginoo nato, di ta pwede magtinapulan ani. Hello. Manang gibutan nako, if you are not going to give up, you can never go up. Nanay mong tapad, pag sige lang niya po kaghawid anang mga butanga, muna yung magpalugdang nimo, di jog kakabantihan. Hello, amen. Kasi gusto mo ato sa next level. Na new heights nga maabtan. Hello, amen? Ha? Tanaw na yung tapad, be? Dapat ang itsura na, dili na. Ingana, gyapon. Ba't makaingon ka nga, lahit na lagi ka karon? Nagi na usab sa imuha. Murag, na ako nang gina-expect by the year 2025, mo na may tabo sa mga eklesiyan. Amen? Labi na yun sa mga leaders. Amen? Katulo, new territories to conquer. Kasi gusto ani. No? Pastoron sa dinig, gubat-gubat ni dili siya. No? Mga alagad ta sa Ginoo, mga army ta kay Lord. Army ta ni Lord. New territories. Kaya, kami ni Pastora Ching, no? Nanami kasabot nga by January, mag-add to miya ng lugar, among silang imit. Mga new territories to conquer na. Amen ba? Hallelujah. Ha? And I believe mo na yung ablihan sa Ginoo sa tanang mga eklesiyan karon na year. Hello. Ha? Amazing kayo. Kami ni Pastor Ching, no, we just received our US visa. Kaming duha. Amazing, di ba? Dito sa paglukat na mo, daghang ipambalibaran. Pero pag abot sa mo, una man ko, and then pagka following week, siya na dayon. Makikita nga, Lord, new heights, new territories, no, nga among makanker. Hello, amen. And I believe mo sunod ang tanan. Amen? Muna, karon na year, inam tapad karon na year, prepare yourself. Oo, because God is going to open doors for us. Dati kini mga doors sirado ni, but karong 2025 kini nga mga doors ma-open. Amen ba? Then great loads we can carry. Hello. Ina man tapad kaya nimo. Ha, ina di magtinapulan, imong kaugalingon na di ni pwede magtinapulan. Again, let's read the book of Isaiah chapter 54 verse 1 to 3. Ingon siya gingon diha. Sing, O barren woman, you who never bore a child, burst into song, shouts for joy, you who never labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Verse 2. Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, but do not hold back
lengthen your cords, strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations unsettled in their desolate cities. Hello, amen? No? Kasi excited. Ha? Morning sigurado ko, no, kining nga pulong, kining nga next level, mapossess ni sa mga tao sa eklesiya. Hello, amen ba? Ha? Mangutana siguro ka, pastor, ngano man? Nganong sigurado man ta, pastor, nga maka next level kita? Of course, number one, tungod kay si Lord faithful. Usara gina, magsugod yun sa faithfulness ni Lord. Dili kay tungod kay maayo ka, but tungod kay maayo si Lord. Hello, amen ba? Ha? Naba mo yung kasinatian sa Ginoo? Makaingon maging mo nga maayo si Lord? Ha? Ang pag-alagad sa Ginoo, dili ni siya ingon nga, ang kamayo sa Ginoo na experience mong kauban, pero ikaw mismo wala ka naka-experience. Dapat ikaw mismo maka-experience ka sa kaayo sa Ginoo. Unsa siya ka-faithful sa imong life. Muna akong challenge sa matagusa, when you're going to do something nga you know it is of the Lord, ayaw give up. Pag dili, ni mo makita ang result. No? Allow yourself to be stretched. Allow yourself nga makakuha yun or makaabot yun. Tungkol kay si Lord, bungubad man na to. Hello, amen ba? No? So, makita ninyo na yung word na gi-encourage niya, no? Sa mga katawan sa Ginoo, no? Sa verse 1 sabi niya, sing, O barren woman. Para bang there is a news nga dapat niyo. Dapat mag-rejoice mo. Dapat malipay mo. Kay naay buhaton si Lord. No, nako, nasabtan ba ko ninyo, ani? No? Ang pulong sa Ginoo ba? Para bitang, dapat malipay mo. Concerned si Lord sa inyo. Wala mo talikdi. Huwag mo ning pulong sa Ginoo. Pag-awit mo. Pag-rejoice. Kay mahitabo na ang mga butang nga wala pa nahitabo sukat. Mga butang nga wala niyo ka-expect, mahitabo. Na? Tungod kay gamahanan og faithful si Lord. May tabo na sa to. Amen? Ikadua, nganong sure man ta nga mungguto sa itong next level. Dili lang kay faithful si God, but ikaduha, because I believe it is our time. Ecclesia, listen. It is our time. It's our time. Ato ning nga season. Ato ning nga time. Mga primary 12. Ato ning nga time. 144. Ato ning nga time. Hello. Ato gid ning nga time. It's our season. No? Verse 2 and 3 sige ngon diha. Enlarge your house. No, pag-renovate. Enlarge your house. Not literal, but ang imong pagkaikaw, dapat open-minded ka sa mga butang nga buhaton sa Ginoo. Ayaw sital sa gagmay nga mga butang. Ayaw himuang nga dinara ka kutob, oy! Pag ang taong magunaw na siya nga wala siya improvement sa life, why may tabo nga improvement? Pero ang mga taong kahit lisod ang kahimtang pero magunaw na siya, nagto siya, mo improve pa kong kinabuhi, mo angat pa ko, dili ni mao i-design ni Lord sa ko, kanang mga tawhanan na may tabuan ang mga kinabuhi. Hello? Because the Bible says in the book of Proverbs, sabi niya, as a man thinketh, so is he. Hello? Muna nga, ang word ganin sa Ginoo, kining mga tawhana, it could be nasa sa kalisod nga kahimtang, pero ang word sa Ginoo naanahoy, enlarge your tent. Buwak ka na ng inyong klase sa mga panghuna-una nga dili mo magabanti. Nga diha ragyod mo kutob nga walay mahitabo sa inyong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nagyaingon sa imuha karon 2025 na ako'y buhaton nga dako pero di na mahitabo sa imong kinabuhi kung ang imong utok mo ra gyapon sa 2024. Ha?
Inamtapan, open-minded. Oo, dapat excited ka. Hello, amen? Ha? Muna ingon sa Isaiah 43, verse 18 to 19. Ang sa gingon na, Isaiah 43, verse 18, yang gingnan, same word by the prophet, sabi, forget the former things. Do not dwell on the past. Kung sa 2024 man, may kang pastor, daghang ko setbacks, kalimti na ay maayong butang pa nga buhaton si Lord sa imo sa 2025. Kahit mo yung pastor, no, parang na-fail ko. No! Kaya na ako'y gitiksan ka ganina, ang plano sa Ginoo sa imo naka-fix na daan. Ayaw lang give up. Hello, amen. Kung naman kay gibuhat, nga you expecting for something na may mayong result, but I want you to know, si Lord nag-prepare yun, I know. God will prepare your hearts para yun sa iyang plano nga may tabo sa imong life. Muna si Lord, di siya ganahan sa mga taong mga bagulbulan, mga taong negative, dili ganahan si Lord anang mga tao. Di ginagasucceed. Kasi kung God allow you to go to a certain process that we think na failure siya, sa kay Lord dili yan failure. Si Lord nag-stretch out sa imong kaugalingon. Hello? We talk with Bishop Oriel. Sabi ko, Bishop, by the way, salamat sa tanang nag-greet sa akong birthday. That very day, niadto ko sa mga lugar nga, katubang dito ko nagrila, dito ko, giatuan ako to, nagsubay-subay ko sa mga dalan ba. Makita na ako akong self, na Lord, dinhi ko gikan, ingani ko kalisod. Sabi ni Bishop, sabi niya, ako bro, pumunta ko doon sa sa Samar. Yung pastor doon, sabi niya, oy, Bishop, dito ka matutulog sa hotel siya? No, bro. Doon pa rin ako sa dating higaan ko. Sa stage sa church, buklad siya to for 2 nights. Siya, humiga ako doon, bro. Nag-pray ako kay Lord. Kasi nakikita ko, Lord, dito ako nagsimula. Hello? Kaya kung hunahon ni mo asa kagikan, si Lord God ang kanunay ni mong mapasalamatan. Makaingon ka nga wala mo ba? Muna nga gay kong Lord, wa magi ako bisan gamay. Dili pwede nga naagay kadabi tong garbo sa kaugalingon o manghinambog ka kung unsa na kay mo nangabtan no. Dili dapat na mo tusok si mong utok nga hambugiro na kay kahala. Hello, amen? Kaya ang Ginoo sa iya ang tanan. Hello, amen? Ha? That is the only way for us to stay humble kay Lord. Muna kung humble ta, gina-raise up ta sa Ginoo. Muna careful kayo. Kamong mga dagkong nangaabda na sa kinabuhi. Kung di patungod sa Ginoo, di mo mag-abot din ha. Muna nga magpabiling yung mong humble kay Lord. Amen ba? Ha? Amen? Ato nang isgutan niya po nun niya. Okay? Inam dapat, this is your season. This is your time and season. Ayaw i-miss out. Ayaw i-miss out. Sabi niya sa verse 19, kung sige ngon diha, see, I am doing a new thing. See, I am doing a new thing. Ecclesia, God is going to do a new thing. Sabi niya, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Nanay ka pang gawas, nanay ka pang hinay-hinay na. Muna kung wise ka nga tao, wise ka nga taong nangalagad sa Ginoo, gusto ko Lord na ako sa involvement good. Dili ko gusto Lord nga magpaulahi. Dili ko gusto Lord nga mag-distansya, but Lord, gusto ko nga naadyo ko kanunay. Uban ko permanente, sabay ko permanente. Hello, amen? Morning ang mga panahon, you have to guard your heart. Kasi pag naibuhaton si Lord, no?
ang yawa po, daghang kayo siya samok-samok buhaton. Gamito niya ang daghang mga tao po, gamito ni Lord. Muna nga, you have to be discerning. Mga type of tao nga imong ginaubanan. Ha? Labi na ng mga negative ng mga tao, ayaw, dili na ma-positive ng mga tao. Kahit mingon sila, Christian man ko sa una, I don't care. Na yung mga panahon, dili man ingon na ang Christian. Dili ingon na ang mga tao nangalagad sa Ginoo. Hello, amen ba? Muna nga, ang dili mo sabay sa season, mulaos gid sila. Sayang ang pwedeng mahitabo sa ilang life. Sabi niya, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and the streams in the wasteland. God is doing something na wala pa nato nahitabo pasukan. Una ako excited ko sa 2025. I'm talking with all the primary 12, sabi ko, Lord, I don't know. Nag-planning man mi, pero wala na mong matiwas nga klase sa planning kay, Lord, hallelujah, parang abstract pa kayo. Di pa kayo na makomplito, basta kayo nagsugod na. Hello, amen. Muna nga si Lord, when God showed His plan to Abraham, sabi niya, go to the place I will show you. Hello? Ayaw nagpangutana. Ang ipangita ni Lord, faith and obedience lang. Faith and obedience. Yun ang dapat be faith and obedience. Oh, sabi ni Lord, I will go to the place I will show you. Lord, dili ko sure kung asa. Sabi ng Lord, nang tuo ka sa ako, obey lang. Then, naay mahitabo. Hello, amen. Ikatulo, why I am sure to go to my next level. Number 3 is because He is with us. No? In verse 10, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Amen? Remember, pag si Lord ang magsaad, iyahag yung tumanon. Amen? Dili siya parehas tao nga magsaad, kutubra saad. Pero ang Diyos ka nagasaad, sabi niya, bisan pa og ang mga kabukiran, matayog na, maglinog man na, ang mga hills ma-remove man, pero ang gugma sa Ginoo, dili matayog, even ang iyahang covenant of peace, dili gyud matangtang. Amen? Be assured that God is with us. Amen. No? So, muna siya. Kaya for me, no, assurance, going up to the next level, I know, assured ko na ay mahitabo. Sa Ecclesia, na ay mahitabo. In Jesus' name. Ha? Pero kini nga pangutana, daw be, who can go to the next level? Kinsa man ang mga tao mo qualify to go to the next level? Una, those who only believe for new things na buhaton ni Lord ani nga season. Only those who only believe in a new thing that God is going to do in this season, no? Katong nituo lang, mga taong nituo sa mga bagong butang nga buhaton sa Ginoo. Amen ba? No, ina man tapad bi nga nituo ba ka? Ha? Na kaya mga taong na tinuod nga pagtuon na expectations. Ang taong nga nagatuo nga na gibuhat, na buhaton si Lord, na siya expectations, naapod siya no, nagid sa iya ang obedience, nasa iya ang kanang nasa iya ang focus. Ha?
Mura siya gahulat ba? Lord, nagikibuhaton, Lord. Ako na gini nga season. Mura katong tao nga naghulat dapit sa karsada, buta siya. No, kadungog na siya, kinsa bakaron, di ba? Si Jesus, son of David, naa siya karon. Si Jesus of Nazareth na karon. Mura si Bartimaeus, na siya gina-expect. Di ko na ni palabyo ng tawhanan ni. Singgit siya, di ba? Jesus, son of David, have mercy on me. Ipahilom siya, wanilom, samot ka ni siyagit. Hello? Kaya mga tao din nga maka-experience sa bagong butang nga buhaton sa Lord, kanang mga tao yun nga ga-expect og dagkong butang sa Ginoo. Kaya ang natinood nga nagto, ga-expectar, willing mo lingkod maghulat. Kahit ginan siya nga hilom, awagin hilom, nisinggit og ayo. Kaya nga naman, dili pwede Lord nga labyan ko nimo. Dili pwede Lord nga why mahitabo sa akong life. Amen? Kisa ba diri nga mayong ka 2025 Lord, dili pwede nga maurag yapon. Hello? Kaya faith. Muna nga, this season, this is not an accident. Kining nga season, kining imuhang mahitabo, kining imong maabtan, o kining nga season, for me, 2025, wala man ta mag-expect ani. Napami lesson sa elementary ani kaniadto nga, di na ko malimtan. Somebody was asking, ano po yung buhay sa 2020? I think I was in elementary, na nasa book na mo kaniadto. So, mga Y2K pa to. Pero I believe, no, pag naakas Ginoo, walay problema ang katuigan. Hello? Importante ka na tuig si Lord, uban ka ni Lord. Amen ba? Hello? Muna importante kayo. Kaya I believe this season that we are in is not an accident. It is ordained by God. Kaya kung ipaabot ka sa 2025 sa Lord, dapat ang rason nga nung niabot kag 2025, mo na rason nga imong ginabuhat. Na ang imong kinabuhi sa insaktong rason. Nga nung naakas 2025, nga nung ipaabot ka sa Ginoo 2025, dili para magkiat lang, di ba? Ayaw gialaw nga ang 2025. Muning panahon na noon nga mahimo kang kalibutanon. Kaya dili na mo'y rason ganong gidala ka sa Ginoo. Kung gidala ka sa Ginoo sa 2025 tungod sa iyang plano, then you must be in the plan of God. Hello? Kaya kung nagtutang ang 2025 next level, mo na rason, then you have to go to next level. Dili pwede nga walay mahitabo. Hello, amen ba? Tanaw na yung tapad, inang ayog sayang nga ang 2025. Instead nga sa 2025, imo na nang alaw nga na busy ka sa mga butang sa kalibutan, busy ka sa imong mga personal nga misyon, kaysa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daily worth, I tell you, kahit unsa pa imong ginabuhat, daily worth, nga dili ka mga lagad sa Ginoo, di ka magpagamit sa Ginoo tungod kay busy ka sa imong trabaho ng negosyo. Busy ka sa imong eskwela. Hello? Si Lord ang labing mayong plano sa atong life. Amen? No? Kung God give you the reason to be in the year of 2025, your life must be in that reason nga naagid sa 2025. Amen? Okay. Number 2, who can go to their next level? Number 2, people that is willing to change and make transition. Willing to change and go for transition. Pwede mag-usap and then mubuhat og mga butang nga kahit di ko kabalo pero kailangan sugdan ako buhat. Hello, tanaw na imong tapad. Basta mga bagong butang buhaton, di ka kabalo. Kabalo si Lord ana. Wapa ta kabalo sa 2025, wapa ko ta kaabot ito. Pero importante, nag-obey ta. Along the way, si Lord lang atong kauman, si Lord mo tudlo, si Lord mo giya, si Lord maghatag sa connection, din makita nimo. Mahimo nimo ang imong ginabuhat tungod kay si Lord man ang nagporma sa mong kinabuhi. Amen? So people who are willing to change and make transition. Ina matapat, dili na ni panahon magtinapulan. Dili na ni panahon nga mabisi ka sa mga butang
Dili pang Ginoo nga mga butang. Ha? Lisod kayo, nangalagad ta sa Ginoo niya, gabisyo gyapon ta. 2025 na, ayaw na. Dili na siya pwede nga na. 100% na nga mga lagad sa Lord. Na ako'y message, Joy, pagtarong na. Pagtarong na. Bible, puno kayo sa mga warning. Sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ang kalibutan karon daghang kayo ginapauso nga mga butang. Nga in the scripture, dili siya pwede, pero nganong na nasa imo na? Hello? Gabi kayo, di ba? Kaniadto, ako ning sigutan lang. Kaniadto, ang taong unang gitatuan, si Cain, tungod kay nakapatay. Kaniadto, ang mga taong naitato, kasagara gyud nagikan sa prisuhan. Kamantay ba mo na? Pero karon, gihimong pasyon. Dili siya okay actually. Bisa ko sa unang kutan. Muna kung wala pa kay tato, diyan ang alagad ka sa Ginoo, ayaw po patato. Kung nana ka sa Ginoo niya, nana kay tato daan, paninood sa Ginoo. O kayo na nagsumpay pa. Pastor, ulo na lang gyud sa alas ang kulang ani. Muna nang kaliwati tanawon. Mas may pagipapanas na nimo. Kay kapoy kayo. Pagkatubang sa Ginoo. Di ba? Manchado ta. Muna, Leviticus, klaro ka na sa Leviticus. Do not put any tattoo marks in your body. Hello, labi na gid sa mga babae. Ha? Kadesente ninyong mga itsura. If you have that kind of things sa inyong mga bodies, ambot lang. Ayaw. Offer your bodies. The Bible says, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Amen? Pero kamong nanaana din, Lord, I'm sorry. Pero di na ako ni sumpayan, Lord. Pastor, balay ra bagini akong gitukod, haligi pa ning nahuman. Kay di magwanta. Imuha na lang ng tulay. Kung nga na magaling na, kung balay mo na, tisod na kayo na, may third floor na. Tulay na lang na. Kung dili ba, scaffolding na lang. Ha? But I'm not condemning. Kasi daghan man na siya karon. Pero for the sake sa wala pa, yun na mo. Mas may ng wala tayo daghang husayon pas Ginoo ba. Importante mga buhat kang ginapabuhat sa Ginoo mo na lang atohang buhaton sa life. Amen? Again, I'm not condemning anyone about those kind of thing, but the Bible says, no, do not put any tattoo marks. Kamong wala pa, ayaw na. Ha? Dili mo sikat tanaw na. Hello, amen. Palangga kay ka sa Ginoo. Palangga kay sa Ginoo ang tao. Ha? Wala masayop si Lord nga nagbuhat sa imuha nga ingon na nagkolor. Okay? Amen. Number 3. People who can go to their next level, people that are willing to be stretched in order to see results. Hello? Actually, if you want the result talaga, it's always have a price. In fact, kagahapon yung Proverbs chapter 1, no, very striking ka nga words ako, Proverbs, halos kada adlaw ba tagabasa Proverbs, diba? But sabi niya, if you want to learn, you need discipline to learn. Pag ang tao dili magdisiplin nga magtuon, di siya katuon. Same ani nga mga botang. People who are willing to see result must what? Embrace being stretched. Hello? Kaya mag next level ka mga taong willing, mainat, ma-stretch. Kaupat, people that are willing, people that never gives up even being broken. Grabe to. Isaiah 54 verse 17, sige ngon dia. Sabi niya, no weapon formed against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord.
Morning mga heritage sa mga taong nangalagad sa Ginoo. And this is their vindication from me, declares the Lord. I tell you, kahit broken ka, kahit you have to go at times of season, I tell you, yung brokenness talaga, you have to embrace it. Nangalagad ka sa Ginoo, niagi kag lisod, di mo masabtan ng kahimtang, salig sa Ginoo. Ampo sa Ginoo, padol sa Ginoo. Di nakakasabot, Lord, ambot lang yun, Lord. Ayaw yun, i-give up si Lord. Last, wala yung kahit biyaan ka sa tanang taos, tibok, palibot mo. Ayaw yung kabiya sa Lord, kaya ang Ginoo, digin mo biyaan mo. That is part of the breaking. Now, kanang word na humility, gikan na sa word na humiliated. Na humble ka ng tao. Alang-alang ikaw na pakaulawan ni agi ka pakaulaw eh. Napakaulawan ka. Di ba? Ako ni agi ko anak, microphone pa ko. Lamin naman kayo takong worship, gila ito, nag-lead kong worship, and then, Lord, we are not here for money. Pagsaka sa speaker, I did so. That worship leader didn't know what he is saying. Tagkakabay, basta ka marunong na, nahilamos na ako ba? Kailangang brokenness, naulawan ka. Pero Lord, gilang, okay na. Diba? At least, pag na mo tanaw sa imo, mo na siya, oh, see? But you know what? May nang mabroken basta nas kamot sa Ginoo. Kaysa na broken kay nasa kamot sa imong uyab. Na broken tungod sa plano ni Lord. Wow, that is a good thing. It means ginaporma ka ni Lord kay naay buhaton si Lord nga the best sa imong life. Salig ba mo sa Ginoo? Number 5, who can go to the next level? Those people that only seeks God's glory and not for themselves. The more the promotion, the more humble and honors God. Hello? The more sila ma-promote, the more sila si Lord ma-honor. The more ma-promote, the more nagpagamit ni Lord. Kana nga mga tao. Kana nga tao next level gina. Amen? I challenge everyone. Because next year, a lot of people will go to the next level, promoted, increase, used by God, the more ka going mag-humble down. The only for going up is to go down. Buhatang imong trabaho, humble yourselves, and God will lift you up. Ayaw pangilog sa trabaho sa Ginoo, kaya the moment that you lift up yourself, trabaho sa Ginoo na, imo nang gikuha, trabaho ni Lord. Ang trabaho ni mo, mo'y trabaho ni Lord. I-down ka sa Ginoo. Yung naman tapad, ayaw ilogi si Lord sa trabaho. Ang imong trabaho, humility, humbleness, paubos, at trabaho ni Lord magpataas. Pagkuha mo ang trabaho sa Ginoo, magpataas kasi mong kagalingon, ang trabaho sa tao mo'y gamiton sa Lord. Mo yung trabaho, ipaubos ka sa Ginoo. Hello, amen ba? Walay laing maghatag sa glory, walay laing intention sa life. Whatever we can achieve in this life, the glory must be on the Lord. The glory must be always for Him, not for ourselves. Hello, amen. Muna akong prayer, dili kay, grabe ba'y, dili eklesiya masikat kung dili si Lord. Presence ni Lord, may atong gusto may tabo. Mamuhat kanunay sa kinabuhi sa mga tao nga nasa eklesiya. Jeremiah 9 verse 23, sabi niya, this is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast on their strength, or the rich boast on their riches. But sabi dito, but let the one who boast about this,
that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercise kindness, justice, righteousness on earth, for that in this I delight, declares the Lord. Kung manghinambog ka, ayaw sa mga butang na-achieve di mo. Ba't manghinambog ka tungod kinakaila kas Ginoo? Siya lang. Amen ba? Nakasabot ka sa Ginoo. Hello? Nalipay ba mo nga nangalagad mo Ginoo? Ha? O ang last mo na siya. Those people that works hard and stay connected to make it happen. People that will be going to their next level, people that really works hard and stay connected to make it happen. Hello, amen ba? Ini man dapat ayaw hawa sa life group. Ayaw hawa sa church. Ayaw hawa sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay naay buhaton si Lord. Now, verse 2, Isaiah 54, unsay gingon diha, enlarge the place of your tent. Stretch your what? Curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. Bahalag inaton, way bugtoay. Amen ba? Hindi naman dapat. Bahalag inaton, way bugtoay. Amen. Bahalag mga inat, basta wag ibugtoay. Ha? Mga cell group leaders, mga simbalay, na may mga pag-inat din ha, way bugtoay. No, if you're a first-timer, we encourage you to connect and go to the encounter. I believe you will experience something. Unsa may among ginaisgutan, and I believe ikaw part ka sa next level. Tanan yung mga first-timer nga naka-attend karon sa simbalay, I decree and declare sa imong life, you will surely go to your next level pag si Lord imuhang alagaran. Hallelujah. The only for us to be connected to the Lord is through Jesus Christ. By accepting Him in your heart, asking Jesus to come into your heart. Ug nito kasaya nga siya namatay sa cross, gilubong na banaw. Ang Bible nagaingon, ikaw maluwas. Wala na gilisod-lisod sa Ginoo ang tao para maluwas. Di na kinanglan magadto kag malasag para sakiton ni mong kaugalingon para mapasaylo ka sa mong sala. Nga naman. Dugay na kang gipasaylo sa Ginoo. Ang imo lang buhaton, i-claim nimo ang imong pasaylo. Dool sa Ginoo, pangayag pasaylo. Ecclesia, this is our time, this is our moment, this 2025 will be our next level. Kaya excited ko, the more kong connect sa Ginoo, the more kong mag-involve. Dili na ko bangay-bangayan ang ako ang pag-alagad sa Lord. Dili na ko polay-polahi. No? But ako mismo sa kagalingon, dili na ko magpa-text pa, nga mag-appeal og life group, mag-training. Kung pwede, ayaw na ko, inunin mo yung leader, ayaw na ko paluwa pa, leader. Kaya mas muuna pa ko nimo. Kung alas 6 itong tapok, alas 5 na nako. Ganun ba nga mga tao mag-next level? Hello, amen ba? Pastor, kanatong Sabado nga leadership night, Pastor, sayo pa ko na, sayo. Kana. Muna mga tao na nakita. Ha? Pastor, nag-overtime ko, pero muapasod ko. Pastor, dili ko overtime, kay tungod kay mga appeal ko na. Ano man, next level na ko. You know? Sige daw, hindi mo dapat, next level na ta. Dili na bangay-bangay. Umansa ito next level, pero why dibo? Dili pwede na. Lord, devotional. Amen? Hallelujah. Just raise your hands to the Lord. Hallelujah. I want you to see it by yourself. See it in the eyes of faith. Ang pag-adto sa next level, wala pa lang ka nag-adto, magtuon na yung ka na, abot na ka na. That is what faith is. See yourself, 2025, used by God powerfully. 2025, blessed by God.
2025, your whole family serves the Lord. 2025, God used you mightily. Your disciples, makita nimo. 2025, you are not leading cells, but you are leading leaders. 2025, your next level of business, next level of income, I saw it. Ako nang gideclare na 2025 na yung mga mag-increase 100%. God will give you the ability and the wisdom for the increase of the Lord. Yang ibubo sa imo. Sa Bible na itaong kinganlang og Bahaliel. Sabi sa Bible, God give him the wisdom to make crafts. Grabe siyang skill to make crafts. The Bible says, it is the Lord that gives wisdom. Kaya siya nga person, gigamit sa Ginoo pagmayo. Tungod siyang skill na discover siya. And I decree and declare, sa mga taong faithful, matinod-anon dia kay Lord, magpagamit sa Lord. Lord, I pray, give them wisdom. Whatever skill and crafts they have, Lord, they become so skillful that, Lord, daghang mga tao, mga clients, mangita sa ilang skill because of the wisdom. Come on, just honor the Lord. Karon pa lang daan. Everything must be to the Lord. Amen? All the glory must be to the Lord. When you are blessed because of the Lord, pagtundaan, Lord, imo ang tanan. Pasalamat, Lord, imo tanan. Walay ako. We give you the glory, my Lord. For you are great, for you are great. We give you the glory and the honor. Lord, I lift hands to worship and to glorify your name. We give you the glory and the honor and the honor. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands in worship and to glorify by your name. For you are great. You do miracles so great. Come on. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Come on, everybody, people in Simbalay. We give you the glory and the honor. Lord, I lift my hands to worship as we glorify your name. We give you the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we glorify your name. For you are great. You do miracles. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. For you are great. You do. Come on, give him all the praise and glory. Oh, there is no one else. See it again. Just close your eyes, raise your hands. We give you. For you are great. You do miracles.
is no one else like you. With all of our heart. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Raise your hands, Father, in the name of Jesus. Tanan Ginoo ng mga eklesiyan, tanan Lord gina-connect sa online. I decree and declare as we connect ourselves to you, as we declare, connect ourselves together, Lord, mingon gid me. 2025 is our next level year. In the mighty name of Jesus, I pray and declare. All the people of God will say, Amen. Kung ito ka, mupakpak ka sa Ginoo. Ito ka nga, year 2025 is your next level. Pasalamat kay Lord. Pakpakis siya. Hallelujah. Amen. Pwede ba nimo itap, no? Imuhang tapad, no? Diha sa simbalay karon nga morning, ing na nga, are you ready for your next level? Amen ba? Ing na imong tapad, are you ready to give to the Lord? So this morning, we are so blessed now with the Word of God about next level. So we are excited for our next level because our next level will bring us to a new heights, even next level of challenges, and also next level of sacrifice. Also in the area of our finances, we are so excited for our next level of abundance. Are you ready? Now this morning, let us talk about, I am reading in the book of Mark this week, and this is what I will share in Mark 12, 41 to 44. Ingon siya dira, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions. And the next verse, ingon siya, for they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Now this morning, I was pondering this verse in the area of our giving. And isa sa akong mga na-receive or na-ponder is that giving to God or next level of giving is like giving na same ani nga widow. Ingon siya dira, it is not about her giving the 2 coins, but her giving touches Jesus. Or her giving na-notice ni Lord. Amen ba? Ina imong tapad karon, ang imong giving karon nga morning dapat makatandog kay Lord. Amen? She gives sacrificially more than what is required. So this morning, my challenge to us is to give, that will bring us to our next level. First is give generously, dira sa Lord. Because giving to God, what I understand, sa ato ang pagiging generous dira sa Lord, it's not about you giving or it is not about satisfying to whom you are giving, but it should satisfy you. Because giving, it's all about heart. Ingay mong tapad, kasing-kasing. And also, next level of faithful giving is giving according to the standard dihagyod sa Lord. So in Malachi 3 verse 10, we are so familiar with this verse, but let us be reminded this morning in giving our tithes and offering, that our giving to God, ingon siya dira, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven armies, unsa ang promise ni Lord, I will
open the windows of heaven for you. I will pour out so much blessing, so great that you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Amen? Are we ready to be faithful in our giving this morning? No, ingon siya dira, giving our tithes and offering will open the floodgates of heaven. So atong hatag karon, paghatag dira karon nga morning, no, is that dili lang makatandog or manotice ni Jesus, but atong paghatag dira sa Ginoo dapat makaabri sa ganghaan sa langit para sa imong kinabuhi. Amen ba? Giving that will bring you to your or to our next level. So ang paghatag sa widow, no, ganina sa verse, makita nimo, it's not about, no, ang paghatag sa Ginoo pahot danay. No? But ingan dire, patuuhay. Have faith in your giving this morning that giving will bring you to your next level. And ang paghatag sa Lord, dili pud ni pagamayay, dili pud ni padakuay, but pakasing-kasingay. Amen? Dapat atong paghatag karon nga morning makatandog diha gid sa area sa imong finances. Whatever the challenge you had for 2024, I believe wala lang tagay pa-experience sa Lord og sustainability, wala lang kag sustain for 2024. I believe, no, ikaw nga gahatag sa imong tithes and offering, you experience immeasurable abundance dira sa Lord. And I'm excited, no, karon nga morning as we plan for our next level, na agay next level of abundance, blessing and open heaven sa imuhang kinabuhi. No, makita nimo dira next level of favor dira gid sa Ginoo. Murang karon nga morning, no, let us stand on our feet as we prepare our offering. No, natay mga sibot sa mga simbalays. No, as you prepare your offering, you can transfer online. We have bank accounts on the screen that you can transfer online. And as we give this morning, no, let us plant for our next level. Me personally, for 2024, I've seen how God, no, faithfully, no, favors, blessed my life. And I believe every one of you, ikaw personally nagatanom dira sa Ginoo, pataasi imong pagtuo dira sa imong paghatag karon nga morning. So let us pray in our giving as we declare the blessing of the Lord. Father, we thank you, we honor you. Salamat, O God, for every opportunity that we can give and honor you in our tithes and offering. Like the widow, O God, as we plant seed, Lord, as we plant our tithes or we give our tithes faithfully, as we give generously our offerings, I pray in the name of Jesus that, Lord, you will be pleased and you will notice each heart, Lord, that give faithfully this morning. I pray you see each heart's desire for next level in their area of finances. Lord, you see each heart's desire for promotions, more clients, favor in their businesses. Lord, blessing and salvation over their family. Lord, next level in their ministry. And I pray in the name of Jesus it shall come to pass. We thank you, Lord, that our giving today, Lord, will change and Lord will declare, Lord, the next level, oh God, Lord, sa abundance nga mong ma-experience, Lord, sa 2025, even before this year ends, Lord, na kay mga last, Lord, minute blessing, Lord, sa among mga kinabuhi. We thank you and we honor you this morning. Be pleased, Lord, and be glorified in our giving. In Jesus' name we pray. Amen and amen.